Tumingin siya sa akin, diretso sa mata, at doon ko unang nakita ang liwanag sa loob ng mga mata niya. Liwanag na hindi pang tao. Isang nilalang sa ilalim ng lupa, hari ng mga anino, ang nag-akalang kaya niyang paamuhin ang pag-ibig. Huminga siya ng malalim at bumulong. Kaya ako tumakbo. Sa sandaling iyon, kumilos ang bata sa loob ng sinapupunan. Pero hindi na ito kumikilos na parang sanggol. Kumikilos ito na parang gumigising. Dok, Dok, nanginginig ang boses ni Aida. Parang may kamay na lumalabas sa tiyan niya. At bago ko pa sabihin ang kahit ano, parang may sumabog mula sa loob. Dugo, itim na likido, usok, at isang maliit na kamay. Hindi kamay ng tao. Ang dumungaw, kasunod ng isang sigaw na nagpayanig sa buong ospital. Isang sigaw ng pagsilang. Isang sigaw ng kadiliman. Isang sigaw ng isang nilalang na hindi dapat ipanganak. Isang sigaw ng bagong silang. At sa mismong gitna ng kaguluhan, ng halos lamunin na kami ng usok, may dumating na boses. Hindi malakas, hindi agresibo, hindi mapanakot, kundi banayad, taimtim, mainit. Riva, ilayo mo siya. Napalingon ako. At sa kabila ng usok, sa kabila ng dilim, may nakatayong lalaki. Hindi tao, hindi halimaw, isang engkanto. At sa mga mata niya, hindi galit, hindi takot, hindi gutom, kundi pagmamahal. Ililigtas ko silang mag-ina, sabi niya, pero kailangan kong unahan ang hari ng dilim. At pagkatapos ay, simula ngayon sa atin ang kapalaran ng sanggol na ito. Hindi ko alam kung paano ko siya makikita ng malinaw sa kapal ng usok. Pero habang lumalalim ang dilim sa paligid namin, siya lamang ang lalaking iyon, ang may sariling liwanag. Hindi liwanag na nakakasilaw, hindi ilaw mula sa ilaw o bumbilya, kundi banayad na ningning, parang sinag ng buwan na nakadikit sa balat niya. Mapupungay ang mata, mabagal ang paghinga. Mukhang tao, pero hindi siya tao. Tumigil ako sa paghinga ng ilang segundo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na presensya. Dok, pulong ni Aida, halos di marinig. Sino yan? Bakit may ganito dito? Wala akong naisagot. Ni ako. Hindi ko alam. Ang babae sa kama.
ay patuloy na umiiyak. Parang nawawalan na ng lakas. Ilabas mo na siya, pakiusap niya sa akin. Huwag niyong hayaan siya ang unang humawak. Siya? Sino? Tanong ko. Pero bago siya sumagot, muling gumalaw ang sanggol. Mas malakas, mas mabigat, mas mabangis. At ang itim na usok ay sumiksik sa paligid namin. Unti-unting nilalamon ang ilaw sa kwarto. Para itong nagagalak o nagugutom. At sa mismong gitna ng kalituan, nagsalita muli ang nilalang na lalaki. Ako si Ismero, anak ng punong engkanto ng hilagang kagubatan. Engkanto? Sa sandaling iyon, parang nahulog ang sikmura ko. Tinuro niya ang babae. Tulungan mo siya, Riva. Siya si Amara. Hindi tao, hindi rin lubusang engkanto. Siya ang piniling sisidlan bilang hari. Hari? Ulit ko. Ngumiti si Ismero ng malungkot at ngayon isinilang na niya ang bata. Tinatangka itong angkinin ng kanyang ama. Dok! Sigaw ni Aida. Lumabas na ang ulo. Pero, Dok! Dok! Humarap ako at halos mabitawan ko ang gamit ko. Hindi iyon ulo ng normal na sanggol. Maitim ang balat, parang binalutan ng uling. May dalawang munting sungay at ang mata bukas. Oo, bukas na bukas. Tila matanda na sa unang saglit ng kapanganakan. Pulang-pula ang mga ito. Walang puti, walang buhay, pero may kamalayan. Hindi dapat ganito, pulong ko. Hindi ito imposible. Walang imposible sa mga anak ng anino, sabi ni Ismero. Nanginginig ang kamay ko habang sinusubukang hawakan ang bata. Pag hinila ko siya, baka mapahamak si Amara. Kung hindi mo siya ilalabas ngayon. Lumapit si Ismero. Ang boses ay halos bulong. Kukunin siya ng ama niya sa kabilang mundo. At doon ko narinig sa pinakailalim ng sulok isang boses, mahaba, malalim, at nagpapakilabot. Ibigay niyo ang aking anak. Kumunog sa loob ng ospital mismo. Gumulong ang tunog na parang may ibinagsak na malaking bato. Napayakap si Aida sa dingding. Ano yun? Nararamdaman kong nanginginig si Amara. Riva, sabi niya, halos wala ng boses. Kung hindi mo ako tutulungan, malilipol ang dalawang mundo. Hindi ako rehelyosa. Hindi ako naniniwala sa engkanto, maligno, tikbalang. Kahit marami ng kwento noon sa baryong kinalakhan ko. Doktor ako. Naniniwala ako sa dugo, buto, laman at siyensya.
Pero sa gabing iyon, walang siyensya ang makakapagpaliwanag sa harap ko. Huminga ka, Amara. Malapit na, sabi ko. Sinusubukang maging matatag kahit kumakabog ang dibdib ko. Sabay kaming humila ni Aida. Isang malakas na sigaw. Parang sumabog ang hangin sa kwarto. Ang itim na usok ay umikot na parang ipo-ipo. At sa wakas, lumabas ang sanggol. Maliit, maitim, basa ng dugo at itim na likido. May mga munting pakpak na nakadikit pa sa likod at ang umiiyak, hindi pag-iyak ng normal na bata, kundi tunog ng daang-daang tinig na sabay-sabay. Diyos ko, bulong ni Aida na paupo sa takot. Hawak ko ang bata. Mainit, sobrang init, parang apoy na nakabalot sa balat. At sa sandaling iyon, biglang tumigil ang sigaw nito. Diyos ko, bulong ni Aida na paupo sa takot. Hawak ko ang bata. Mainit, sobrang init, parang apoy na nakabalot sa balat. At sa sandaling iyon, biglang tumigil ang sigaw nito. Ibinaling nito ang tingin sa akin at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nakita ko ang sarili kong refleksyon sa mata niya. Para akong hinihigop ng isang bangin. Riva! Biglang lumapit si Ismero. Mabilis, galaw ng engkanto. Parang hindi dumulas ang paa sa sahig. Huwag kang tumingin sa mata niya. Huling sandali na bago ko mabawi ang ulirat ko, napasigaw ang bata at ang itim na usok ay sumabog, kumalat, humampas sa dingding. Ang buong ospital ay yumanig. Wala ng oras, sabi ni Ismero. Ibigay mo siya sa akin. Hindi! Biglang sigaw ni Amara. Pilit gumagapang kahit sugatan. Hindi ikaw ang tatay, pero ikaw lang ang maaaring magligtas sa kanya. Tumigil si Ismero sa kanya. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share, and comment? Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong Kababalaghan.